and Miss Frances Pay Deche and Miss Maricel Ancheta. Na-dedicate na rin natin last time yung sa Limay. So, ito yung pangalawang binuksan. Hindi pangalawa. Meron nang nauna dito, di ba? Na U-Studio. Sa mga schools. Okay. Pero ito yung pangalawa ko pong na-dedicate na U-Studio, Performing and Visual Arts. So, una po, bakit po ang tawag natin sa gagawin po nating seremonya ay dedication ceremony at hindi po blessing ceremony? Nakakasanayan po natin kasi blessing ceremony. But sa amin po, ang tawag po sa gantong seremonya ay dedication ceremony or paghahandog. Bakit po? Una po, ang business po na ito ay ibinigay na ng Panginoon. So ito ay blessing na. Binless na sila ng Panginoon si Ma'am Faye at si Miss Maricel Ancheta. At ang ginagawa po natin, yung blessing na ibinigay sa kanila ay inihahandog natin pabalik doon sa nagbigay nito sa kanila. Sino pong nagbigay sa kanila nito? Ang Diyos. Okay? Inihahandog natin pabalik. Kaya naman, ang tawag po natin sa seremonyang ito ay dedication ceremony. Okay? Ang susunod na tanong, ang blessings ba na ibinigay sa atin ay pwede bang bawiin pa or sumpain pa ng Panginoon? Ito po dapat kasi malinaw nating nauunawaan. Ang blessing ba or ang biyayang binigay sa atin ng Panginoon ay pwede pang ma-curse. Sabi po sa Malachias chapter 2 verse 2, if you do not listen and if you do not resolve to honor my name, says the Lord Almighty, I will send a curse on you and I will curse your blessing. Okay? Pwede po palang masumpa pa ang ibinigay na blessing ng Panginoon. Para pong buhay ng tao, ang mga anak po natin, kagaya ni Hawo, at ni Tyra, iyan po ay blessing ng Panginoon kay Faye. Okay? So habang lumalaki si Tyra at si Hawo, Harlow, habang lumalaki sila at hindi nila kinikilala ang Diyos, ang buhay na yan, which is a blessing coming from God, pag hindi nila kinikilala ang Panginoon, ang blessing na yan ay pwedeng maging sumpa. Pwedeng sumpain ng Panginoon. Okay? Kaya po, itinuturo sa atin na anuman ang tinatanggap natin sa Panginoon, ay kailangang ihandog natin ng buong puso pabalik sa Kanya at gawin natin ang mga nararapat na palatuntunan ng Diyos upang ang mga blessing na ito ay manatiling blessing at hindi maging curse. Yun po ang katotohanan at kailangan nating maintindihan at marinig ang katotohanan. So this is the dedication ceremony for the U-Studio Performing and Visual Arts owned by the partnership of Miss Frances Pay Deche and Miss Maricel Ancheta. Okay, bakit natin dinededicate pabalik? We dedicate it back to God to honor and to glorify God because He has given us the blessings. Kinikilala natin na ang lahat ng mga pagpapalang ito ay hindi naman nanggaling talaga sa atin, kundi ito ay nanggaling sa Diyos. At kailangan nating ibalik ang pasasalamat sa Kanya. Pangalawa, we acknowledge His ownership in everything. In everything we enjoy in this life. Kinikilala natin na ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. O masaya tayo. Kami bilang kasama ni Faye sa church, masaya kami na si Faye ay umuunlad sa kanyang mga businesses. Lalo na nung
nalaman namin na magbubukas ng opportunity or ng blessing and Lord para kay Faye at kay Ma'am Maricel dito mismo sa Vista Mall. Hindi madaling makapasok sa mga ganitong klaseng establishments. Hindi po madali. At napakamahal siguro nito monthly. So, hindi po madali yon, pero ang Lord, binigyan po sila, pinaunlakan po sila ng pagkakataon ng Panginoon na makapasok po dito sa Vista Mall para makapag-start ng isang business na isang araw ay inaasahan nating lalago. Amen ba? Lalago. At magpo-propagate pa all over Bataan. Okay, for our opening verse, Colossians chapter 3, verse 23 to 24. It says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Okay, so working or running a business must be done for the glory of God, and personal interest and personal benefit must be secondary. Yun lagi ang dapat nating nasa isipan kapag po tayo ay nagbi-business or nag-i-establish ng business. Dapat ang ating ginagawa, una ay para sa kapurihan ng Diyos, pangalawa lang yung ating personal benefits. Pangalawa lang yung pagkita natin ng pera. Sapagkat kung masisilip tayo ng Diyos, at ang tunay na pakay natin ay makasarili, hindi po iyon pinagpapala ng Panginoon. Tandaan po natin, kailangang malinaw sa ating mga isipan. So hindi po natin unang pinupunteriya na makasarili tayo para kumita lang ng pera at gagawin natin ng lahat, kahit na labag sa panukala ng Diyos, gagawin natin para lang kumita ng pera. Labag po yun sa Diyos. At ito po ay hindi napapagpala. O maaring umunlad ka man, pero sa bandang huli, magkakaroon ka ng maraming regrets. Remember that you are just stewards or managers of God's resources. You are not really the owner of your businesses, but God. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. At ito'y pinagkakatiwala lang sa atin. So put God's glory first, ahead of your own interests, and you will succeed in every way without any trouble. Okay? So, malamang, marahil, ginagampanan nila ang para sa sa kapurihan ng Panginoon, kaya naman, blessing after blessing ang nangyayari sa kanila. Hindi lang limay, hindi lang yung mga partnerships sa mga school, at ngayon, nawi-witness na natin na meron na tayong lugar dito, meron na silang lugar. Inaangkin ko. Meron na silang lugar dito sa Vista Mall. Okay? So, malamang, yun ang nakikita ng Lord sa kanila. Kaya nagpapala ang Lord sa kanila. At kailangan magpatuloy ito sa kanilang isipan. And then in 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12, it says, make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders. Para wala tayong yung kalakalaban. Although, in a world where competition is encouraged, madami pong studio. Marami ko nababasa sa Facebook na mga studio. In this world, ang competition po ini-encourage. Parang nakikipag-compete tayo sa mga businesses. But we as Christians, we should not compete. Okay? In a world where competition is encouraged, it is really wise to develop an attitude of leading a quiet life. Yung bang hindi ka nananahinga sa anong nangyayari sa kanila. Gayahin natin sila. Alamangan natin sila. Hindi yun ang purpose ng business. We will work silently without comparing ourselves to others. Always respect and consider others ahead of us
and never compete with them. Anong gagawin natin, Pastor, kung hindi tayo makikipagkompetensya? Let us always be content with what God allowed to be ours at the moment without being complacent and without being proud. Kung umangat tayo, huwag nating pagmamalakihan yung mga kompetisyon na, mababa kayo, kami umangat na. Hindi maganda yan sa paningin ng Diyos. Okay? Hindi natin kailangan ikumpara ang sarili natin. Umangat ka man o nahuhuli ka man, hayaan mo lang. Gawin mo lang yung nararapat na gawin na nakikita ng Panginoon na may magandang motibo. Be willing to pursue progress with a clear motive of developing excellence to deliver better services sa ating mga kliyente. Okay? At makikita yun ng mga kliyente. Makikita nila na ang ginagawa niyong serbisyo o ginagawa nating paraan kung paano natin ginagawa ang businesses natin ay mainam, makatotohanan. Kaya maaakit silang pumasok at makiisa. You must do that not to get ahead of the competitors, but only for the satisfaction of your clients and your customers. Okay? So with that, may the favor of the Lord our God rest upon us and establish the works of our hands. Let us dedicate. Let us dedicate the business of the U Studio. Okay, may gagawin po tayong mga witnesses. Uulitin niyo po yung akin pong sasabihin. Okay? Para bilang agreement, pagkakaisa natin sa paghingi ng patuloy na blessing upon blessing upon blessing sa ating Panginoon habang ito ay inihahandog natin sa Kanya. So we gather here today in the presence of God and these witnesses to dedicate the U Studio Performing and Visual Arts here at the second floor, Vista Mall, Roman Superhighway, Kupang Proper, Balanga City, Bataan, Philippines. To the glory of God and to the praise of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sasagot natin, Lord, may it be done according to your goodness and grace. And we say, Lord, may it be done according to your goodness and grace. Yun po palagi natin sasagot. And then we dedicate this business, this company, and all who now or ever will work here or visit this place of business to the grace, love, mercy, and protection of God. And we say, Lord, may it be done according to your goodness and grace. We dedicate ourselves to bear witness of the values we cherish, including the relentless pursuit of excellence and unwavering commitment to integrity and unbending attention to details so that in all we may bring glory and honor to God and our Savior Jesus Christ. And we say, Lord, may it be done according to your goodness and grace. Let us pray the prayer of dedication. Let us bow our heads, close our eyes, and let us pray the prayer of dedication. Dear God, our Heavenly Father, lavish your blessings upon this business as it seeks to bring your glory in all its ways. We ask you to expand this business in its location as a towering example of quality service and integrity throughout Bataan Province and the rest of the nearby cities. We ask for your favor to rest upon all who now or will ever work here and their families.
May all who enter these premises sense your presence, power, and love. Grant this place of business your wisdom, truth, favor, peace, success, and prosperity as they seek to honor and glorify your name. We ask this with thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.